Yon. Good morning, good afternoon, good evening sa iba't ibang panig ng mundo. This is our first debate, no, here in Bring It On. So this is our new home, no. So maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga taga-suporta dito sa Bring It On at sa ating family, sa newly family ng Bring It On. Thank you so much po sa ating lahat, no. At I think this time, no, malaki at um, malayo ang mararating natin, no, basta sama-sama tayo lahat dito. Yan. So meron po tayong magaganap na debate sa araw na to sa pagitan ng Roman Catholic Church at sa pagitan ng Baptist Church, no. Ang topic nila syempre, no, this is very essential. Although yes, this is a very common topic, but it is very important topic, no. Napaka-importante po ng topic na to. So yan po ang magiging topic natin, no, is true church. Yan. So yan. So but before we begin, no, pakilala muna natin yung mga magdedebate, no. Sa panig ng affirmative, no, he is a pastor and he is a debater, no. And he fought a lot of debates, no. Marami na siyang debating nilabanan, no, at marami na rin ng mga famous na kadebate ng nilabanan niya, but he still sabi nga niya, he's a mysterious debater, no. So and he is a well-known at well-versed, no, when it comes sa Bible, no, at makikita natin na talaga naman marami din gustong lumaban sa kanya. So let us all welcome, no, ang representative ng Baptist Church, walang iba, no. Let us give him a round of applause, si Brother Dino Diaz. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Brother Dino Diaz, ang tagapagtanggol ng pananampalatayang Baptist Church, no, mga kapatid, no? Sana'y samahan po ninyo kami, suportahan po natin ang page Bring It On. First time po nating lumaban dito, no, sa bagong tahanang ginawa ni Brother Nash. Paki-follow na lang, subscribe po mga kapatid, no? Ayan. At titiyakin po natin dahil sa ating pagtayo, papatunayan natin ang Baptist Church ay siyang tunay na iglesia o true church. Dalawang afirmatibo, dalawang papatunayan. Therefore, papamalian din natin yung Katoliko na hindi po yun ang tatag ng ating Panginoong Hesus. At tinitiyak ko natin, itong ating tinitindigan ngayong gabi ay hindi po ito matutulan. Yan po at magandang gabi. Thank you so much, Brother Dino, no? Lakpan natin si Brother Dino. So, dako naman tayo, no, sa ating second speaker, no? Sa gabing ito, no? And he is a very famous, no, young debater, no. He is a rising star, no. And when it comes sa debating industry, no, maraming nakakakilala sa kanya, marami siyang followers. I think he got thousands of followers, no. And then he is well known also, no, and well versed when it comes to biblical dialogue, no. At tinitingala din siya ng ibang mga viewers, no, at ng ibang mga RCC, no, bilang isa sa mga greatest apologists ng millennials, no. So let us all welcome Brother Sanrio. Hello po. Ako po ay isang Catholic faith defender, no, ng Iglesia Katolika. Ako po ay lumaban hindi naman po para i-discriminate, no, yung kung ano man ang meron sa paniniwala ng mga hindi ko kapanalig. Ang gusto ko lang pong tindigan dito ay para maitama yung maling paratang sa aming doktrina. Iginagalang ko po kung ano po ang inyong pananampalataya dahil hindi po kayo Katoliko. Pero ang tinitindigan ko lang dito is wag tayo magpaparatang sa Iglesia Katolika ng maling akusasyon. Kaya ako po ay lalaban pagdating po sa True Church. Ako po si Sanrio, ang isa po sa maganda na debatista ng Katoliko. Salamat po. Ayun. Thank you so much, Brother Sanrio. So dako na tayo sa ating debate. So let us all
witness, no? Ma-witness natin yung debate na magaganap ngayong araw na to. So, ready na ba kayo ang mga debatista? Pero before we start, so kailangan ko muna banggitin, meron tayong rules and regulations dito, no? Ang Bring It On rules and regulations. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, no? Kung hindi titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds. No? At ang moderator ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itinatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative or ng first and second speaker, no? At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong, no, ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa tema or pasok sa topic. No? Number 8, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. No? Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the moderator. No? This is very important. Respect the moderator and avoid makipagtalo sa moderator na bias ka, ganito. No? So, avoid natin yun. Either kung sino man ang moderator na tatayo bilang magsasaayos ng debate. No? So, number 11, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. No? Number 12, number 13, number 12 yun. Number 13, no? Wala po tayong showdown, no? Na pag nabasa ko, talo ka na, no? So, wala po tayong ganun. So, ang time natin, no? 10-7, so 10 minutes presentation, 7 minutes cross-examination. Ganun din naman sa rebuttal, no? So, 10 minutes ang rebuttal and then 7 minutes cross-exam and then 5 minutes conclusion. So, right, agree ba kayo, both debaters, sa ating rules and regulations dito sa ating newly home? Very agreeable po, Kuya Nash. Ayan. Yes, very agree. Okay, yan. So, maraming salamat, no? Since agree naman sila dito sa ating rules and regulations dito sa Bring It On. So, syempre, hindi na natin patatagalin. Let's bring it on. So, first speaker, ready ka na? 10 minutes? Bigay ko na sa'yo. Ayon, magandang gabi sa lahat pong mga nakikinig, no? Mga ka-OBFD, mga at iba't ibang denominasyon na laging nagtitiwala ho sa akin. May nagtitiwala po SDA, INC, at iba pa, no? AJ, mga born again, at iba't iba pang mga pastors, no? Naway, makukuha din po ito ni Brother Sanrio, yung pagtitiwala ng iba't ibang mga pastor, no? May authority. So ngayon po mga kaibigan, ang aming paksang pag-uusapan ni Brother Sanrio ay True Church. So mga kapatid, pag sinabing True Church, dalawang afirmatibo, dalawa pong magpapatunay. No? So ngayon, dahil po isa lamang ang tunay sa amin, sabihin ko muna yung mali ni Brother Sanrio. Bakit po? 1 Corinthians 12:13, basahin nga po muna natin mga kapatid. Ano ho ba ang nasusulat, no? Sa 1 Corinthians 12:13. Ganito po. Tingnan ninyong mabuti 1 Corinthians 12:13, no? For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we are Jews or Gentiles, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Tanong, yung one Spirit, nasa RCC ba ito na pinapanigan ni Brother Sanrio? Hindi, babasa tayo ng referensya ng Katoliko. Babasa Teka tayo. lang, anong sitas yung nilatag mo? Huwag kang mag-interrupt. Naku ba naman, nawala ng Hindi, moment. anong sitas lang Hang on, kasi isusulat ko. Paano lang pa? Pause muna. So,
Bro Sorry Sandrio, po pwede kuya na, tayo. sorry po hindi po ako nakapagsabi sa moderator kasi na-late Oo. po ako. Oo. Narinig So, ko lang po yung sitas. yes. Ano po yung Yes, kapag sitas? may concern niyo sa moderator, huwag kayong mag-usap. And at the same time, ang oras ng Opo, sorry po, pagtatanong, sorry po. ang oras ng pagtatanong natin is sa question and answer. Pwede mo siyang tanungin kung anong sitas ang gamit niya. Hindi Ayan. po yung sitas po na nilatag niya ngayon na wala po sa Kasi masisira yung momentum nilatag niya niya sa ngayon. video. Ano po ba yun? Ay, sorry po, sorry po. Sige po, tuloy na So, lang po. patuloy na lang natin Mamaya. sa kanya, ha? Mamaya na, may Bro tanong mo sa Sanrio. kanya. Okay. Sige, go ahead. Okay, Time ito check na tayo, yung ha? moment to moment. Time Okay, check thank you, bro. tayo. 8 minutes and 21 seconds. Go ahead. Ito na yung moment to moment, mga kaibigan. Sabi po doon yung iglesia, no? O ang tunay na nasa Biblia may isang espiritu. Tanong, nasa Katoliko ba? Meron ba silang isang espiritu? Basa. Saan ho ba ito mababasa? Sa novena kay San Vicente Ferrer. All glorious sa Apostol de Valencia. Abay, apostol pala ito si Vicente Ferrer. 13 na yung apostol ninyo. Ito, mga kapatid, sino ba yung author? No, kung mas matalino ka pa sa author ninyo, edi ikaw na. Ang ex mo kag Elmo is the Father Jose. Sike Arsobispo sa Manila. Nagtugot, pumayag. Kawaluan ka adlaw nga indulhensya. So sa makatuwid po required, no? Kailangan mong gawin. So dito na tayo babasa muna, konti yung oras eh. Sabi po dito, pakarika o hiligugmaon nga Espiritu Santo. Tugbon mo ang kalagnamon kag padabdabon mo ang mga tawo nga nagkalain-lain sing pulong sa isa lamang kapag tuo say mo. Ano daw? Isang pananampalataya, isang espiritu. Is kanila wala, hindi sila nagkakaisa. Wala silang isang espiritu, mga kaibigan. Bakit? Ito, sabi dito sa baba, no, sa page 28, Diyos nga magtutuon sa isa kalangit nun, kag malipayon nga pag-iwag sa kalagsang pili mo nga abyan, no? Kabayng hatagan mo kami sang amon ihibalo nga espirituhanon kag agod makatultul kami, no, sa pagkamatarong agod malipay gyapon ang amon kalag tungod kay Kristo Jesus nga amon Ginoo. Kita mo, hindi pa kayo nagarating sa pananampalataya. Wala kayong may isang pananampalataya. Mali yung paano ka maging true no wala nga sa tunay. Dagdagan natin yung mali niyang doktrina. Ayan. Ngayon po mga kapatid, meron pa ba? Dito po sa Novena kay San Antonio de Padua. Ayan. Sa page 10. Tingnan natin yung pahina 10. Kung sila ba'y sa katuruan ng apostol at ang Iglesia ba'y katuruan ng apostol at ni Panginoong Hesus. Ito. Idangat man ang Santa Iglesia sang isa kahimpit nga paghidait nga angay sa pagtudlo sang mga apostoles kag sang mga ebanghelyo. Kita mo na. Kita mo na, Sandrio. Ay, nawa Panginoon, iparating mo naman itong aming iglesia tulad sa mga katuruan ng mga apostoles. Abay, pambihira ka, wala kayo doon. At yung tunay na mga ngaral po ng ebanghelyo, wala kayo eh. Kaya nangangarap ka pa lang. Agod kami nga tanan maghiusa. Kita mo, hindi kayo nagkakaisa upang kami maghidusa kag maghiliog yon sa Dios kag may maluluyon sa siningag harian kag ang mga nagapangulo sa Kristiyanos kag idangat sa matamis nga tuod nga Jesus. Kita mo? Idangat, no? Iparating mo kami sa matamis na tunay ni Jesus. Bakit? Kasi wala kayo sa tunay na Jesus, Sanrio. Okay? Wala kayo sa tunay na Jesus. Ngayon, dagdagan pa natin. Bakit? Sino ba ang pangulo ng iglesia? Abay, si Kristo po iyan. Ngayon, sino bang pangulo po ng iglesia ng Katoliko head? Abay, Pope. Pope. Iyon bang Pope na tinutukoy? May batayan ba yan sa Biblia at saka sa history? Mga kapatid, may batayan ho ba yan sa authentic history? Hindi yung mga diaryong pinagdugtong-dugtong.
yung hindi pinag-aralan ng mga scholar, ha? Dapat yung mataas yung pinag-aralan. Yung hindi bias na referensya. Hindi Catholic ang contributors. Sabi po dito sa Hollis Bible Handbook, hindi po ito Baptist. Wala pong samahang kinakampihan. Bakit? Sabi po dito kay Peter. Who is Peter? The Roman Catholic tradition that Peter was the first pope is the fiction pure and simple. There is no New Testament hand. Wala doon sa Bagong Testamento itong batayan. Mas lalo wala sa Old Testament kasi walang pope doon And no historical evidence whatever that Peter was at any time bishop of Rome. Okay, tamo. Gawa-gawaan nyo lang pala yan. Walang batayan po sa New Testament o sa Scripture. At lalong walang batayan daw sa history. Gawa-gawa nyo lang yan. Kaya fake news. Ngayon po mga kapatid, dahil po napatunayan natin sa ilang ebidensya po natin na fake news lamang ang pagkiklaim po ng Katoliko, no? Na sila po yung true church. Tayo natin yung tunay na iglesia na kung saan yun yung Baptist na sabi po ng Biblia, tunay na iglesia na dapat po sumampalatayang tao doon upang po'y maanib ng Panginoon. Bakit po? Matthew 16:18, sabi po ng Panginoon kay Pedro, no, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Singular. My church. My church. Kung singular yung church, at isa lamang yon, at dahil nga disqualified yung Katoliko, counted na hindi yun Katoliko, mga kaibigan. Ano yung Katoliko? Wala yan, tabi-tabi lang yan. Okay. Ano po ba ang ating batayan na Baptist po yan? Dahil isa lamang ang iglesia, no? Dito, balikan natin ang 1 Corinthians 12:13. Anong sabi? For by one Spirit, sa Greek tayo. Siyempre, sa tunay. Okay? Tunay. Hindi para praise. Mamaya, babasa yan mamaya ng tampered ni Talibong, ha? Wala yun. Nabuking na yun. 1 Corinthians 12:13. Hindi po natin tatanggapin yung tampered ni Talibong, ha? Booking na yun. Okay, sabi po dito, kay Garin, he is yuma ego, pas he is soma, ibaptistemen etelo de ite. Sabi po dito, helnis ete doloy ite ilioteroy, kay pantesen yuma, no? Ipotestimen. Ngayon, meron bang baptist pong mababasa dito? Ano bang sabi ng soma? Yung soma, yan po mga kapatid ay church according po sa usage. Pag sinabi pong usage, yan po'y kagamit. Katawan, ang definition, no? Body flesh, the body of that church. Nabasa ba yung church? Yes, body nga, isang church. Dahil isa po ang tinutukoy ni Kristo, yung katawan ang tinutukoy doon sa Matthew 16:18. So ngayon, itong katawan na tinutukoy po dito na church, isa lamang yun. Thank you, brother. Ngayon, ano ho ba yung church na nandito? Ibaptistemen. Soma ibaptistemen. Biblical ba? Ancient ba? Ancient. Hindi po yung makabagong moderno. Pag si Kristo po ay baptist, ang apostles po ay baptist, yung tunay na apostles, yung mga certain disciples ay baptist, at lahat pong na-convert, maging babae at lalaki po sa iglesia ay baptist, at ipinangaral at gawing baptist, hindi gawing Katoliko. Mali po yan. Wala pong Katoliko. Letra por letra, lalo na ibalik natin sa Greek. Katolikos, wala pong ganun sa Biblia. Ecclesia Romayos Katolikos. Pag may mabasa siya letra por letra sa Biblia, Ecclesia Romayos Katolikos, magkarugtong sa isang talata, talo na ako. Pero pag wala siyang mapatunayan, ay sad to say, peke ka talaga, Sandre, yung pinapatunayan mo. Sapagkat ang referensya ko si inyo mismo galing. Hindi kayo totoo. Baptist Church ang totoo. Always ready po, Kuya Nash. Ready na po. Okay, naglatag si Dino Diaz ng Corinto. Ang topic natin ay True Church. Ang unang tanong, sino nag-compiled ng Corinto?
Aklat ng Korinto. Ah, Kasi okay. pag true church ka, dapat alam mo yung nag-compiled ng nilalatag mong sitas. Yun ang true church. Dapat alam mo. Teka lang, hindi pa ako tapos. Objection po, Kuya Nash. Ay, Hindi pa po ako tapos. Hindi pa po ako tapos maglatag. Sumisingit na po siya. Hindi pa po ako tapos. Okay po. ganito moderator. Si Brother Sanrio, nag-object siya, hindi niya po, akala ko tapos na, tapos nagtanong naman ulit. Ang ano ko lang ang concern, i-construct niyang mabuti na hindi siya nalilito sa kanyang itatanong sa akin. Uulitin ko po. O, sige. Hindi pa po ako tapos doon sa paglalatag ko ng pagtatanong, bigla siyang nagsalita. Huwag po sanang ganon. Hintayin niya akong matapos. Okay po. Okay. Naglatag po siya ng unang Korinto, no? Kaya tinatanong ko kasi sa inyo kanina kung ano ang sitas. Kapag ikaw ay true church, dapat alam mo yung sitas na ilalatag mo kung sino nag-compile. Unang tanong, naglatag ka ng unang Korinto, sino ang nag-compile? Pwede po bang pakisagot? Kung true church ka. Ito. Unang-unang Paksay True Church, hindi po compilation of book. Pero dahil nga po dyan, naghahanap ka po ng pagkakalinga at naghahanap ka ng katotohanan, sabihin ko sa iyo, ang Diyos ang nag-compile ng kanyang salita, hindi Catholic Church, nag-claim lang kayo. Kaya mali po ang pagkaunawa mo, wala kayong Bible. Next question. Okay. Naglatag siya ng isang pananampalataya kanina. Kailan ba na, sabi mo isang pananampalataya, no? Kailan ba na itatag ang iglesia? Sa Baptist o Roman Catholic Church, kailan sumibol ang iglesia? Katoliko? Sino nauna? Katoliko o Baptist? Ito pong aking sa natural, yung Baptist, si Cristo Baptist. Ano bang itatayo niya? Katoliko. Natural Baptist talaga, nasa Biblia na nga. Katoliko, wala nga sa Biblia. O alin yung nauna? Yung nasa Biblia o yung wala sa Biblia? Nasa Biblia yung una. Hindi kilala ni Cristo yung Roman Catholic Church. Kalaban ng Diyos yan, Brad. Tao lang nga yung head eh. Si Cristo sa amin. Next question. Next question. Sino po nauna na maitatag? Roman Catholic Church o Baptist? Ulitin ko, Baptist of course. Si Kristo nga po eh. Ang mga paano ba maitatag? Ang mga apostles ba? Baptist, abay Baptist po yan. Hindi po yan Catholic. E di na itatag na si Kristo ba Baptist sa kanilang di Baptist. Ano ba ang iglesyang naitatag ni Kristong isang iglesia? Yung katawan. Katoliko or Baptist? Baptist ang nabasa sa Biblia. Disqualified niya Katoliko eh. Okay, next question. Ang sabi rito sa Convention of Philippine Baptist Churches, the Convention of Philippine Baptist Churches was formed in 1935. Pero ang sabi po dito sa Britannica ng Encyclopedia, Jesus Christ founded in Jerusalem 33 AD by the Roman Catholic Church. Ano po ba yung totoo? Yung Britannica o itong Convention of Baptist 1935 daw kayo umiral sa Pilipinas. Ano po yung totoo? Walang totoo diyan. Walang totoo, fake news lahat. No, ang mga narinig mo na pag-aralan, una-una Britannica. Sabi naman ng Greuel's Encyclopedia, ang founder ng Katoliko si Gregory. So ngayon, hindi kaya tabla po ang referensya, hindi po batayan yan. Ang batayan yung nasusulat sa Biblia, kaya fake news yan, Brad. Fake news, bakit? Sige. Next question. Ano na unang maitatag? Baptist o Bible? Naitatag. Natural po ay Baptist. Hindi po itinatag ang Bible. Bakit salita po ng Diyos yan, Brother Sanrio? Na fake news ka na naman tuloy. Okay, bakit po? Okay, bakit po? Ang Bible ang tatanggapin ng church. Meron ba tayong batayan na ang Bible ay tatanggapin ng church? Meron, mula sa Katoliko po mismo. Next question. Kung Baptist ang nauna kaysa sa Bible, who compiled the Bible? Ay natural. Diyos po ang nag-compile po ng Bible. Ibinigay po yan sa Baptist. Ang nauna, Brad, sinasabi ko sa yung salita po ng Diyos. Tapos yung iglesia. Yung salita niya, ibinigay sa iglesia. Kaya fake news ka, paano Katoliko gagawaan yan? Kailan lang kayo sumibol?
Oh. Next question, paano po kinompiled ng Diyos ang Bible? Pwede niyo po ba sa aking ano? Yung mga verses, chapters, paano ikinompiled ng Diyos ang Bible? Pwede niyo po ba sa aking ipaliwanag? Paano siya binuo ng Diyos? Dito bro, sa Lucas, Ono Amplified Bible. Kuya Nash, objection. Pag sinabing kinompiled, wala pa pong Book of Lucas. Wala pa pong Book of Luke kung kinompiled. So sabi niya, ang Diyos daw ang nag-compiled. So paano kinompiled ng Diyos yung Book of Luke? Yun po yun. Counter objection, moderator. Magtanong siya ng direct, wag siya mag-conclude. Fake news yun. Sige po. Okay. Sabi mo, ang Diyos ang nag-compile ng Bible. Sino ang nagpangalan na dapat Bible ang itawag sa Bible? Ang Diyos ba? Natural ang Diyos, ano bang Bible? Ibig sabihin po ng Bible, content po ng salita ng Diyos. Saan ba yon ilagay? Yung aklat. May sa Bible na po yung aklat Hindi naman katolikong gumawa. Fake news ka na naman. Ito, sabihin ko sa'yo. Lucas 1:1. Ay, nawala. Next question. Yung itsura ng ng Biblia, yan ba ay binigay ng Diyos sa atin? Kasi libro na siya, 'di ba? Pag nakita natin ang Latin Vulgate, libro. Saan nakuha yung ideya na ang itsura ng Biblia ay dapat ganyan, yung katulad sa libro? Sino ang nagbigay ng ideya na ganyan? Ang Diyos ang nagbigay ng ideya, alangan naman tao. Bakit po? Kasi ang Diyos ay may iba't ibang pamaraan kung paano po ng tao maunawaan ang kanyang salita. Kaya nag-assume ka na naman Lucas 1:1. Since as well known many have undertaken to compile an orderly account of the things which have been fulfilled among us by God. O kita mo na. Ayaw mo ng talata, gusto mo assume. Wag mo kung lalatagan ng talata, pero dyan sa Lucas na nilatag mo ay hindi sinabi kung ano yung itsura ng aklat. Yung itsura ng aklat na ginagamit mo na Biblia ngayon, kanino inspired? Pwede bang pakilatag? Inspired po ng Diyos, hindi inspired ng Katolik dahil po may Bible na wala pang Katolik. Fake news ka na naman. Bakit po? For 2 Timothy 3:15-16. Ano ho bang, tama. 3:15-16. Anong nasusulat pa doon? Book, scripture. Abay, malinaw. Ano yan? Libro, yung scripture. Libro ba yan o hindi? Libro yan. Book nga, whole Bible nga yan, brother Next question. Kung wala pang Katoliko at buo na ang Bible, who compiled the Bible? Abay, ang Diyos. Ang Diyos. Ito, basa. Bakit po? You know how when you were a small child, sabi ni Pablo kay Timoteo, you were taught the Holy Scriptures, and it is this that make you wise to accept God's salvation by trusting Christ Jesus. The whole Bible was given. Okay. Buksan natin ang on-cam. Always po, wala po akong notes. Always po. Ang true church, nagtatag si Kristo ng iglesia, ng original na iglesia. Pag original yung iglesyang tatag ni Kristo, dapat original yung gagamitin mong references. Diba? The Roman Catholic Church, we have own Bible which is compiled. That is the Latin Vulgate. Meron kaming original book. Ang original church, secondly, dapat may sarili kang calendar. Just like the Muslim, they have Islamic calendar. Kaya meron kaming Gregorian calendar. The thirdly, dapat meron kang traditions or history. Why? Kasi sa tagal ng pagkakatatag mo, dapat meron kang pagkakakilanlan sa kasaysayan ng pandaigdigan na nagpapatunay na ikaw ay true church. Depende yan sa tagal ng taon. That's why the Islam and the Roman Catholic Church ay nagkakasundo because we both have traditions. No? Now, pagdating sa true church, unang-una,
dapat meron kang kakayahan na i-connect ang church mo doon sa mga apostles. We, the Roman Catholic Church, from Pope Francis up to St. Peter, meron kaming taon na pwede naming ilatag kung kailan sila nabuhay at namatay up to Pope Francis. That's what we call apostolic succession. Meron kaming kakayahan na ipaliwanag na kami ay umiiral sa panahon ni St. Peter. Ang body ng 12 apostles and even St. Peter ay nasa ilalim ng Roman Catholic Church. Ang katawan ni San Pedro, literally, yung kanyang physical body ay nasa Vatican, na kung saan itong si San Pedro ay inihabili ni Kristo ang kanyang iglesia. Nasa sa amin, mismo ang kinausap ni Kristo, nasa sa amin. Bakit ba nasa ilalim ng Vatican ang katawan mismo ni San Pedro? Yan ay pagpapatunay na ang aming simbahan, no, ay apostolic succession. Pangalawa, ang Baptist dito sa Pilipinas na itatag noong 1935. Ayon dito sa Convention of the Philippine Baptist Churches, the Convention of the Philippine Baptist Churches was formed in 1935 and became fully autonomous in 1969. Its origins go back to the work of Baptist missionaries from Sweden. At a later stage, links were developed maintained with American Baptist Foreign Missionary Society, sa yun ang sabi. Pero ang sabi rito sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985, that the Catholic Church as an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year of 33 AD. Ano po ba yung dapat nating paniwalaan? Itong Convention of the Philippine Baptist Churches o itong Encyclopedia Britannica Volume 15 page 985, pareho po natin yung dapat paniwalaan. Bakit? Kasi pareho po yung standard references na nagpapakita pumasok Baptist sa Pilipinas noong taong 1935. Ngayon, kung sa world religion naman, ang unang sulpot at protestante na pumasok dito na lumaban sa ating iglesia ay si Martin Luther, na Katoliko pa. So what I am trying to say, ang unang protestante na lumaban sa Iglesia Katolika ay Katoliko din. So ang unang sulpot, Katoliko din. If the Baptist is the first Protestant, bakit hindi kayo ang nakatala dito sa pandaigdigang kasaysayan na kayo ang unang protestante? Bakit? Kasi late kayong umiral. As far as I know, pang-anim ang Baptist na umiral na Protestant dito sa religion, sa worldwide religion. Kasi ang una si Martin Luther, then the Anglican, then the Orthodoxy, no, yung tinatawag na Oriental Orthodoxy. So hindi ang Baptist. Kasi kung kayo ang first Protestant, bakit si Martin Luther, which is the Catholic mismo na dating Augustinian priest, bakit hindi siya ang naging first Protestant? Secondly, ang totoong tatag na iglesia ay dapat hindi ka sect registered. Ang Baptist ay sect registered. Ito ay pagpapatunay na nauna ang batas ng gobyerno kesa sa inyong iglesia, which is the mother church ng Roman Catholic Church. Kami ay hindi sect registered, yung Vatican. Why? Kasi nauna kami sa sect registered. Ang sect registered ay sumibol sa ilalim ni Manuel L. Quezon dito sa Pilipinas, no, sa ilalim ng Estados Unidos o bansang Amerika. So kung kayo ay true church, dapat hindi kayo sect registered, because the true church, which is founded by Jesus Christ, ay wala tayong mababasa na tayo ay dapat nasa sect registered. Nagsabi ka ng ulo ng iglesia. Ang ulo ng iglesia ay naitatag sa panahon ni San Pedro. Bakit 1935 ang katawan ng iglesia ninyo ay sumulpot sa Pilipinas? Ibig sabihin kayo ay pugot. Pugot na iglesia. Why? Wala kayong ulo.
pugot na ulo. Dapat sa inyo i-KMJS. Why? Yung doon sa panahon ni San Pedro, nung sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, andon ang ulo kasama ang katawan. Si Kristo ang ulo, si Kristo ang katawan. So meaning to say, dapat ang Baptist Church ay naitatag sa panahon ni San Pedro. So bakit hindi kayo naitatag ni San Pedro? Kasi wala kayong pagkakakilanlan sa panahon ng mga alagad. Kung ikaw ay true church, dapat ang iglesia mo ay naitatag sa panahon ni San Pedro. Kaming mga Katoliko ay meron kaming kakayahan na ipakita sa iyo na ang aming iglesia ay naitatag sa panahon mismo ni San Pedro. Meron kaming apostolic succession. Masyado lang mahaba kung ilalatag ko, no? Yung kanilang pagkabuhay hanggang namatay, kaya ko yang i-explain sa iyo hanggang kay Pope Francis, which is yung mga popes namin. Pero kayong mga Baptist, hindi kayo pwede na sabihin nyo kayo ang sinauna. Kasi kung kayo ang sinauna at laban kayo sa simbahang Katolika, bakit hindi kayo first Protestant? Why Martin Luther? Which is the Catholic, former Catholic members pa. Dating Katoliko si Martin Luther. If you are the true church and you are the first who condemn the Catholic Church at kayo yung nasa mga unang siglo, why does Jesus Christ hindi ipinagkatiwala sa inyo ang pagkakabuo ng Bible? Wala ba siyang tiwala sa inyo? Hindi naman pwede at maaari na bibigay sa inyo ang tunay na simbahan tapos ang magbubuo ng Biblia ay ibang iglesia. That's very wrong. Kung pinagkakatiwalaan ng Diyos o ni Kristo ang inyong iglesia, bakit hindi kayo ang nag-compiled? Why? Kasi sumulpot kayo, umiiral ng Bible. Hindi mo pwede sa akin i-define ang history ng church mo regarding from the early Christians kasi wala kayong early Christians. Meron kayong mga Bible scholars, maybe or just maybe, pero hindi kayo nag-compile ng Bible. So I am not actually considering it that you have a Bible scholar. Kasi pag sinabing Bible scholar, magmumula yan sa nag-compile ng Bible. So kung wala kayong compilation ng Bible, kayong mga Baptist, na ng sariling compiled, hindi kayo pwedeng magkaroon ng Bible scholars at wala kayong early Christian because the true church, unang-una, dapat meron kayong early Christians. Yun lang po, Kuya Nash, at maraming salamat po. Okay, so yan. So meron ka pang 1 minute, so wini-wave mo na ba? Wini-wave ko na po, Kuya Nash. Ganun po ako kabait. Okay, thank you so much. So, diyan po nagtatapos ang presentation ni Sanrio. So, dadako na tayo sa question and answer. Ready ka na ba sa yung question and answer, bro Tino? Yeah. Ang una kong tanong kay Bro Sanrio. Wait lang, bro. Sige, bro. Okay, kung ready ka na, bro, set ko lang yung time mo. Your 7 minutes will start now. Una kong tanong, Brother Sanrio, handa ka na bang magpapabutata sa tanong ko sa'yo, yes or no? Actually, yung sinabi mong handa ako magpapabutata sa'yo, hindi mo ako mabubutata. Objection, kaya ikaw that ang is categorical question. Answered first, categorical. Wait, hindi. Sabi ko nga, di ba, hindi kasi moderator's time. Mali yung tanong. Wait lang, moderator's time. Nasa rules and regulations natin yan. Avoid natin yung hindi magagandang words kagaya ng butata, di ba? So, avoid natin. So, ano tayo? Next question, bro. Next question tayo, bro. Okay, next question. Dahil hindi ka pa handa, isihan natin. Ito, una kong tanong. No? Ilan ang ulo ng iglesia? Isa o dalawa? Ang ulo ng iglesia ay si Kristo at ang ulong Objection, ito moderator. ay nagsimula. Objection? Objection? Ano objection, bro? Ay? Categorical, isa o dalawa? Sumagot po ako ng categorical, Kuya Nash. Okay. So, pakiulit na lang, Sandrio, kung hindi nyo narinig. So, Ang sabi ko po, isa ang ulo ng iglesia at ang ulo ng iglesia na ito ay nagpasimula sa panahon ni San Pedro. Okay. So, Yun po yung sagot ko. Categorical po yan. Okay, so next question tayo, bro. Go ahead. Resume time tayo, 6 minutes and 15 seconds. Okay, sabi mo si Kristo ang ulo ng iglesia. So ang tanong ko sa iyo, tama ba sa aral ng Katoliko? Ito, siyang pare ito saglit. Si
Si Senyor San Pedro, ayan. No, tama ba sa aral ng Katoliko na sa nobina ni Senyor San Pedro ng ulo ng iglesia ay buong iglesia ay si Pedro? Tama ba ito? Objection po, Sinungaling Kuya ito? Nash. Objection. Okay, anong objection? Wala po akong nilatag na novena. Siguro pwede niyang i-rebut. Wala po akong nilatag na novena sa first stand ko. Okay, so nasa rules and regulations, sa unang pagtatanong, itatanungin lamang yung kinilatag ng nag-present sa presentation. So, next question tayo, Bro Dino. Yeah, next question. Thank you, brother moderator. No? Eto, saglit lang. Okay. So, alin ang maling ulo ng iglesia? Si Pedro o si Kristo? Sagot. Wala pong maling ulo ang iglesia Objection, dahil ang moderator. ulo lang. Objection. Wait lang. Objection? Ano objection? Ito lagi ang nirereklamo ko, moderator. Mula sa simula, categorical. Ano yung categorical mo, bro? Ulitin ko yung aking tanong. Alin ang maling ulo ng iglesia? Si Pedro o si Kristo? Sagot lang naman. Kuya Nash, ang sabi ko po, Anong counter objection mo? okay po, ang sabi ko lang po, wala pong maling ulo ang iglesia dahil ang ulo ay si Kristo. Yun lang po yung sabi ko. Okay. So, gusto mo ba sagutin yung tanong niya or... Sasagutin ko po. Okay. So, before mo sagutin, pwedeng pakiulit yung tanong, bro. Bro? Alin ang maling ulo ng iglesia? Si Pedro o si Kristo? Okay, ang sagot ko, walang maling ulo. Si Kristo ang ulo. Si Pedro ang binigyan Objection, ng... moderator. Anong objection? Akala ko, moderator, pinaulit mo na sa kanya at sabi niya ulitin, hindi pa rin sumagot ng categorical. Sabi ko, alin ang maling ulo? Si Kristo o si Pedro? Dalawa lang naman, Kristo o Pedro. Wala ang sagot eh. Okay, anong counter objection, Sandrio? Ang sabi ko, Kuya Nash, wala pong maling ulo. Siguro naman po naiintindihan niya. Yun po yung sagot ko, dapat niyang galangin. So, mga bro, kung yun yung sagot niya, para sa kanya, nagigets ko yung ibig niya sabihin, wala doon sa tanong. Okay. So, pwedeng Okay next question tayo, bro. Tuloy ko po. Tuloy ko po yung Okay. sagot. The next question na tayo. Okay. Para, Next question. Sige po. Okay. Sino yung tunay na isang ulo ng iglesia? Yung tunay na isang ulo ng iglesia? Si Kristo o si Pedro? Yung tunay na ulo ng iglesia ay si Kristo. Ito ay mababasa sa Mateo 16 verse 18, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. So yung ulo ng iglesia at maging ang kanyang katawan ay nagsimula sa panahon ni San Pedro. Yun po yung sagot ko. Sabi mo, isa ang ulo. Sabi mo, isa ang ulo. At si Kristo ang ulo. At yun ay tunay. Na ulo ng iglesia, nag-iisa yun. Sa magkatuwid. Pag may mabasa akong si Pedro ang ulo ng iglesia, mali ba yun o tama? Kung yung babasahin mo Objection, ay yung objection, ulo moderator. ng iglesia. Objection. Oh Ano my God. Ako, objection? moderator napaka-stricto ko talagang debaters. Kailangan mag-abide sa rules. Ano Pag objection sinabing mo? categorical, sumagot ng categorical. No? Sabi ko, pag may mabasa bang si Pedro ay ulo ng iglesia, mali ba yun o tama? Okay, anong counter objection? Gusto mo ba sagutin yan o magka-counter objection ka? Magka-counter objection po ako. Kaya ko nga po ipapaliwanag kung ano yung opinion ko doon sa latag niya po. Okay, so ano yung counter objection mo? Ang counter objection ko, kung si Pedro daw ay makikita niya na ulo ng iglesia, anong ulo? Pamamahala ba ng iglesia? Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia dahil siya ang nagtatag. Ngayon, kung palalabasin niya na si Pedro ang nagtatag ng iglesia, bilang isang Katoliko, babalik ko ako doon. Ngayon, kung yung ulo ng iglesia na sinasabi niya ay bilang isang pamamahala ng iglesia na tatag ni Kristo, a-agree ako. Ano po bang ulo yan? Maraming ulo. Okay, so... Malinaw po ang aking tanong, moderator, ha? Mamili doon. Wala siyang karapatang magtanong kung anong ulo-ulo yan. Okay, sige. Okay.
So, Sandria, pwede tayo mag-pass kung hindi mo gusto sagutin. Nasa rules and regulations natin. Hindi po, sige po, sasagutin ko po. Anong klase bang ulo? Nagtatag ng iglesia o yung ulo na namamahala? May dalawa po tayong klase ng ulo. Nagtatag at pamamahala. Ano po ba klaseng ulo ni Pedro na sinasabi ninyo? Ako yung nagtatanong, moderator. Bakit ako yung gusto po sagutin? Okay. So, Sandrio. Pass na po ako, Kuya Nash, kung hindi niya kayang sabihin sa akin kung anong klaseng ulo. Okay. So, pass daw siya. Hindi po tayo pugot. Pass daw siya, bro. Dino. Okay, pass. Dahil sabi mo, tanong ko sa iyo, kung may mabasa ba akong Pedro, pag may mabasa bang Pedro ang ulo ng iglesia, tama ba ito o mali? Hindi mo makasagot, nag-pass ka. So, ipoproceed ho natin. Yung ating pagtatanong, makinig ka muna. No? Sabi mo kayo na itatag sa panahon ni Kristo, no? Kay Pedro itinatag yung ulo ng iglesia. Tama ba yung sinabi mo, yes or no? Pakiulit ang tanong, pakiulit. Okay. Sabi mo na itatag sa yung ulo ng iglesia na itatag kay Pedro. Tama ba yung sinabi mo? Yung iglesia ay naitatag kay Pedro. Ang nagtatag ng iglesia ay si Kristo at binigyan ng authority si Pedro. Yun yung tama. So doon sa talatang yun, mayroon ka bang mababasa? Ecclesia Romaios Catholicos? Sa Greek, mayroon ba nun o wala? So nasa pangalan tayo ng simbahan. Objection. Ha? Objection. Hindi ko kailangan yung uulitin ko na naman, no? Must be aware. Akala ko nakinig tayo pareho ng rules, no? Must be answered first categorical. And after that, explanation. Hindi po. Objection, Kuya Nash. Anong counter objection? Ang sabi ko lang, so pangalan ng simbahan yung tinutukoy niya. Patanong, hindi pa po ako sumasagot. Moderator, di ba ayon sa rules, kailangan sumagot muna ng categorical bago po magpaliwanag. Patanong po yung tinatanong ko kung yung sinabi ba ni Dino Diaz ay patungkol ba sa pangalan ng iglesia. Hindi pa po yun sagot. Wait lang. Wag Dino Diaz, makinig ka. Mag-usap kayong dalawa, wag kayong mag-usap. So, ganito, Bro Dino, pwedeng pakiulit muna yung tanong mo tapos para marinig maigi ni Sandrio. Okay, wag mo nang ulitin yung sinabi ko, Bro Sandrio, sumagot ka lang ng direct paliwanag agad, no? Ito, na meron ba sa Biblia, nasusulat sa Greek, Ecclesia Romaios Catholicos? Meron o wala? Categorical answer, wala. Kasi ang aming simbahan post time. Nawala si Sandrio. May nangyari sa niya. So, hihintay natin si Sandrio. So, while naghihintay kay Sandrio, ayan. So, okay, categorical question. Wait lang, Sandrio. Wala kang Wait lang. Naka-post nawala kami. tayo. Bakit nawala, Kuya? Oo, hindi ko alam ba't kayo biglang nawala. So, before that, no? So, we still have 3 minutes and 18 seconds. Ayan. So, Sandrio, pakiulit nga yung tanong, bro Dino. Tapos, para may continue natin yung time. Okay, ulitin ko yung aking tanong, no? Ito, answer ng direct ha. Meron bang mababasa tulad ng Iglesia ng Katoliko? Ecclesia Romaios Catholicos, meron o wala? Wala po tayong mababasa na Ecclesia Catholicos. Yun na lang, pinahirapan mo pa yung sarili mo. Wala po kasi ang Roman Catholic Church ay walang pangalan. Kasi sa Mateo 16 verse 18, ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi siya nagbigay ng pangalan. So paano ko nasabi na wala kami sa Biblia? Kaya nga po kami binigyan ng pangalan ni San Ignacio na Catholicos kasi wala kaming pangalan. At pangalawa, kami po ang nag-compile ng Bible. So wala pang Bible, may Catholic Church na. Kaya hindi nyo po talaga makikita ang pangalan ng aming iglesia. Yun po ang sagot ko. Okay. Dahil wala pong Ecclesia Romaios Catholicos, no? At sabi mo, wala pong pangalan, pero binigyan lamang ng pangalan ni Ignacio. Sa makatwid,
best friend ba si Cristo at Ignacio? Meron ka bang talata nun? Na siyang dapat magbigay ng authority? Meron o wala? Hindi matalik na Meron magkaibigan. o wala? Wala. Pero itong sagot ko, hindi matalik na magkaibigan si Cristo at si Ignacio. Si San Ignacio, maging si Evodius na nagtawag na tayo ay tatawaging Kristiyano, ay disipulo ni San Pedro. Kaya yung nagbigay ng pangalan sa Iglesia Katolika ay disipulo ni San Pedro, which is si San Ignacio. Siya ang nag-ordina para sila ay maging bishop ng Antioch. Si San Ignacio ang ikatlong bishop ng Antioch. Next question. Alin ang tamang Catholic Church ayon po sa nag-split? Roman Catholic Church or Greek Catholic Church? Well, kung alin ang Objection, tama, moderator. kung Roman... Objection, moderator. Ano Categorical. Okay, Nakakategory pong tanong. Ayon po sa Catholic Church na nag-split, Greek Catholic Church at Roman Catholic Church, alin ang tama sa dalawang nag-split? Okay po, sasagot ulit ako. Pag sinabing Greek Catholic Church... Wait lang. Sasagutin mo ba yan na may counter-objection ka? Opo, sasagutin ko po. Okay, kung sasagutin mo yan, itutuloy ko na yung time, ha? Go ahead. O, sige po. Ang Greek Catholic Church ay binubuo ng dalawang klaseng Catholic Church dun sa Eastern Rite. Ito ay Protestant Greek Catholic Church at may Catholic Church under the Communion of Rome. Yung Catholic Orthodox Church, yan ay under communion ng Roman Catholic Church. Pero meron tayong tinatawag na Eastern Coptic Churches na which is ang tawag natin Eastern Protestant Orthodox. Kaya kung tatanungin mo ko alin ang tama po doon yung Catholic Orthodox Eastern Rite. Yun po ang sagot ko. Okay. So, okay. Alin ang tamang nasa Biblia na iglesia? Yun bang may isang pananampalatayang iglesia o yung nag-split na pananampalatayang iglesia? Alin ang tama? Ang tamang iglesia na sinasabi mo ay yung iglesia na may kaugnayan sa sinaunang Kristiyano. Objection. Objection. Hindi po sumagot. Alin ang tamang iglesia na nasa Biblia? Yung may isang pananampalataya o yung nag-split ang pananampalataya? Okay po, sasagutin ko Kuya Nash. May counter-objection ka? Apo. Ang tamang pananampalataya ay yung may isang pananampalataya. Wala pang Biblia, meron na tayong iisang pananampalataya. Ano ba yung umiiral ng panahong wala pang Biblia? The Roman Catholic Church. Wala pang Baptist nung wala pang Bible. At hindi ka pwede sa akin magbigay ng katibayan na may Baptist na wala pang Bible. So ang isang pananampalatayang umiiral noon, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Yun po ang sagot ko. Okay. Sabi mo yung may isang, ano pa? Time na rin. Okay. Time na. Ayan. So 4 seconds na lang eh. Hindi ka rin naabot. Ayan. So time na tayo. So dako na lang tayo sa ating presentation ng pala nito ng rebuttal, no? So ayusin ko lang yung time, ha. So 10 minutes. Ayan. So before tayo mag-start, batiin ko lang, shoutout lang tayo sa ating mga manonood. Si Brother Anthony Gomez, shoutout sa iyo. Si Brother Prince Jumong, shoutout sa iyo, bro. Nga pala si Brother Jumong one of the admins ng Bring It On. So si Sis Nad, ayan, kumari ko to. Shoutout Sis Nad. Kumakaway-kaway nga na. Si Ayan. John Wick, Kumakaway-kaway ka si Dennis Garcia, si Jason Malyones, si Carl Jun Concha, no? Sino pa ba? Si Gerald Cognahan, si Rhea Moncada, si Daryl Capobres, si Nel Alabata, yan. So, yan, shoutout po sa inyo. Si Ang Dayuhan, yan. Si Uncle Carl, shoutout. Yan. So, yan, no? At marami pa. Shoutout po sa inyo sa mga nanonood at dito rin sa room, shoutout. So mamaya ako nababanggitin yung mga nasa room. So tuloy na tayo sa ating 10 minutes rebuttal. So ready ka na, Bro Dino, sa yung 10 minutes?
Okay, kung ready ka Yes, na. ready na po tayo. Okay, kung ready ka na, you may take your 10 minutes now. Okay, no, sa ulitin mga kaibigan at kapatid, no, yung naitayo natin, walang refutations. Yan yung debate. Dapat pamalihan mo yung true church. Ngayon, di mo naitayo yung church mo. Wala nang true ngayong sa Catholic. Bakit? Hindi po inirefute yung mga nobina. Objection moderator, wala po akong nilatag na nobina. Hindi ka aware sa aral nyo, Sanrio. Hindi mo alam na ulo pala si Pedro sa iglesia, sa buong iglesia. Yung gusto mo maraming ulo-ulo. Ayan, mga kapatid, no? Bakit? Tinanong mo natin, ano ba talaga yung Roman Catholic Church sa Biblia? Sa Greek po, mga kapatid, Ecclesia Romaios Catholicos. No, sa Biblia ba yon? Wala. Katolis daw, katolis. Sigurado ka. Katoliko yung katolis. Nag-assume ka na naman. Wala nun sa Biblia. Katolik ang katolis. No? Kaya naliligaw si Brother Sanrio. So, tinanong ho natin, alin ang maling ulo? Si Pedro o si Cristo? Di makasagot Hindi makasagot ng kategorikal. Ang tagal-tagal mo na sa platform ng debate, hindi mo alam kung paano makipag-debate. Shame on you. Okay? Ano objection, Kuya Nash? Okay, objection. Huwag po tayo magsasalita ng foul words kasi hindi naman po ako gumamit ng ganyang klase ng pananalita. Lumatag lang tayo sa doktrina. Aral po yung... Wag mo sasabihan ako na... Hindi, wag mo sasabihan sa akin na ang tagal ko na sa platform. That is foul. Okay. Foul yan. objection, Yun lang tayo sa moderator. doctrines. Wala pa akong direct na sinasabi pangalan. Anong counter objection? Ito, moderator, hindi ko po dinadirect yung pangalan niya. Ang tagal na natin. General natin, di ba? Ay, Kuya Nash, Okay. Kuya Nash, objection po. Ang sabi niya, ang tagal mo na sa platform. Okay. So, Mo, ganito, hindi mga po bro. natin. Ganito, Objection mga bro. po. May Wag po rules and tayong ganon. Hindi po Okay, ako ganyan wait lang, lumaban. wait Wag lang. tayong maging madumi. Wait lang. Meron tayong rules and regulations, no? So magkakaroon tayo babanggitin ko lang isang rules and regulation natin. So wala tayong pala nito yung tinatawag na dapat meron tayong tinatawag na professional, no unpro attitude. So avoid po natin yung mga direct attack, no, sa ating mga kausap. So yan lang. So bro, tuloy tayo. Ayan, no? Hindi natin akalain balat sibuyas. So ito na mga kapatid, no? Uulitin ko. Wala pong Ecclesia Romaios Catholicos sa Biblia. Sabi niyo, Catholic Church yung nauna bago ang Biblia. Ano nangyari sa'yo? Ano ho ba ang Biblia? Yun yung salita ng Diyos. Ano pong pakinabang po ng iglesia kung walang Biblia, mga kapatid? Anong sabi po sa Biblia? Ang apostol ay inilagay sa iglesia para anong gawain? To perfecting saints. Paano ba ang tao ay lalago? Basa, ito na naman tayo Basa ng Biblia nga. Paano ba tuturuan ng mga apostol yung iglesia? Saan ba galing yung turo? Makinig Bro Sanrio, makinig Sabi po dito sa 2 Timothy 3:15-17. You know how when you were a small child, you were taught the Holy Scriptures, and it is this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. Saan daw galing yung pagkaunawa? Scripture, hindi church. Okay, 16. The whole Bible was given to us by inspiration from God. It is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Ito pala yung ituturo sa ating buhay. It straighten us out of health as do what is right. It is God's way of making us well prepared. Para tayo maging handa. Bakit? At every point fully equipped to do good to everyone. Saan? Doon po sa buong Biblia manggagaling yung pagtuturo, pagtutuwid, pagsasaway, inilagay yung mga apostol para i-feed ang flock, para po i-perfect yung saints. Saan manggagaling yung tinuturo? Biblia, sinusulat niya, ikaw talaga Ito. Okay. So mga kapatid, ulitin natin, walang refutation Paboritong salin nyo ito tapos di mo alam. Amplified Bible.
Lucas 1:1. Alin bang naunang na-compile? Iglesia o Biblia? Tinanong niya ako, ano bang na-compile? Iglesia o Biblia? Saan mo naman nabasa kinumpile ang Bible? Yung Iglesia. So sa mga lalabas yan mamaya, nilagyan nyo na yung chapter yung Iglesia nyo. Okay? Amplified Bible. Since as is well known, sang nalaman daw, many have undertaken to compile an orderly account of the things which have been fulfilled among us by Catholic? No. Among us by God. Take news ka. Ito. No? So ito mga kapatid. No, tinanong ko natin, yon bang tunay na iglesia sa Biblia? May isang pananampalataya o may split na pananampalataya? May isang pananampalataya daw, yung tunay na iglesia. Tanong, yon bang Katoliko na split? Yes. Inamin mo na nga kanina, nag-split Yung isang Catholic Church, nag-split into Roman Catholic Church and Greek Catholic Church. Sa mga katuwid, hindi po nag-exist, mga kapatid, yung Roman Catholic Church. Bakit? Doon lamang po nagkaroon ng Roman Catholic Church sa split. Naku ba naman? Ayan, yung sinasabi ko sa iyo kaya wala ka pong ito. Bakit allergy po dito si Sanrio? Pakinggan po ninyo kay Mang Pedro. Ano sabi po dito sa page 2? Ito pakinggan nyo, hindi po si Kristo yung ulo ninyo ng buong iglesia. Ito. Tungod sang mga bagay kaghamili nga kabansagan nga gintugot mo sa halangdon nga apostol nga San Pedro. Objection ko yan, Nash. Hindi ko po maintindihan ang nilalatag ng sitas. Hindi ko po maintindihan, Tagalog po ako. Hindi daw niya maintindihan, bro. Dino, ano yung pwede mo... ito, madali mag-antay siya. Presentasyon ko ito, rebatan na nga Okay. Mag-antay siya. Huwag siyang pakialam. Naintindihan mo siya, bakit sinasabi ko sa'yo kanina? Naku. Okay. So, Sandria, hintay mo daw yung kanina, yung... sige po. Wala pong problema. Sige. Resume time tayo for minutes and 30 seconds. Okay. Ang dami ng putol ng presentasyon ko Okay, makinig lang. Okay. Nga amoy pinahamtang mo nga punuan sang iban nga apostoles kag pangulo. Sang alin? Sang bilog nga iglesia, ano daw? Si San Pedro, siya daw yung ulo ng buong iglesia. Hindi si Kristo. So tanong, mga kaibigan at kapatid, ano ba ang Pope? Ano ho ba ang Pope ayon po kay Miriam? Gusto mo standard? Tingnan ho natin sa standard. Gusto mo standard? May liga ng standard. Puntahan natin yung standard mo. Ito. Hindi si Kristo ang ulo, ito. Pope. Ano ba ang Pope? Pope, noun or Pope. Ito. A prelate who as Bishop of Rome is the head of the Roman Catholic Church. Kita mo, magkakampi na ngayon yung Miriam, yung kinikilala ninyo, no, na standard reference, pati pa itong San Pedro ninyo na nobina. I-deny mo pa kaya hindi mo masagot, nag-o-object ka Pag may mabasa ba ako, no, na si Pedro ang ulo ng iglesia, tama ba yun o hindi o mali? Kaya ba hindi mo masagot? Kasi wala po akong nilatag na nobina sa makatuwid sa mga aral ninyo. Hindi mo tiyak. Sa amin kasi, tanungin mo ako sa mga aral namin. Kita mo kanina, ang paksa natin, True Church, ang itinanong mo sa akin is compilation. Tungkol sa compilation ng salita po ng Diyos. Alam ko Kahit wala sa paksa, pinagbibigyan kita. Ganon ako mapagbigay. Ayan. So ito po mga kapatid yung ulo ng iglesia, hindi talaga si Kristong ulo ng iglesia ng Katoliko. Yung ulo, isa lamang yun. Si Kristo sa Baptist Church yun, di po Catholic Church. Bakit ikaw na nagsabi, binigyan ng pangalan? Tapos sinasabi mo, nag-exist na nung una pa lamang ang Catholic Church. Alin yung totoo? Nag-exist na walang pangalan? Ano yun, joke? Di ganon. Paano mo nalaman na nag-exist? Wala kang alam doon kung ano yung pangalan. Sa amin, nasa Biblia may pangalan. Imposible naman mag-i-exist. Tapos yun bang Bible? No? Alin daw ba ang kinumpile ng Diyos? Ang iglesia o ang Bible? Paano ikinumpile ang iglesia? Una talaga, tandaan natin, ang Biblia,
bago iglesia. Doon po ang iglesia kukuha sa aral ng Diyos sa Biblia para po sila, no, ay magkaroon po ng kaalaman o dunong para sa katwiran ng Diyos. Nandun po na i-reveal ng Diyos sa Biblia. Kaya mga kaibigan at kapatid, no, hindi po nag-exist kay Kristo ang Catholic Church. Naisulat na po ang Biblia sa Old Testament, meron po yan. Kung aware siya sa LLX, no, may Bible. Even po sa translation ko may Bible. No? So ngayon po, mga kapatid, wala pong napamalian si Brother Sanrio na mali daw ang baptist. Ay, nagbasa siya doon kanina. No? Sa Philippines Convention, hindi ko lang alam kung nahihilo si Brother Sanrio. Ang kaharap mo, Bible Baptist, hindi Convention Baptist. Sino bang convention yan? Malay mo si Dagol founder noon. Sa amin si Kristo. Bakit? Ang aming pinapaniwalaan at aming sinampalatayanan na mayroong history, mayroong succession, Baptist Church na nasa Biblia. Bible Baptist. Bakit? Nasa Bible eh. Bible Baptist Church. Kayo Catholic Church, split church. Wala po yan sa Biblia sapagkat malinaw ang sinabi mo na ang iglesia may isang pananampalataya, hindi split ang pananampalataya. At napatunayan po natin yan dito po kay Antonio de Padua, page 10. Wala kayo sa katuruan ng mga apostol. Nanalangin po. Sana, Panginoon, makarating kami sa tunay na katuruan tulad ng katuruan ng mga apostol, itong aming iglesia. E di wala nga kayo sa katunay na katuruan, paano pa kayo nag-compile? Nag-compile yung wala pa sa katuruan? Saan kayo kumuha nun? Okay, tayo na mga kapatid yung kamalian. Gusto ko, dagdagan ko pa ang aking referensya naway makaabot. Dito po mga kapatid, A Catholic Guide to the Bible. O si Father Oscar Locke, Father, ano ba ito? Putol na. Okay, ano ba ito? Authors. Ay, wala na tuloy. Okay. Ayun. So, inabot tayo ng time, bro. So, maraming salamat, bro Dino. So, dako na tayo sa ating sa cross-examination. Bro Sandrio, ready ka na for your cross-examination? Always po. Ayan. So, kung ready ka na, you may take your 7 minutes now. Ang sabi niya sa akin, Church and Bible, who compiled first? Now, the first question is, who compiled the Bible? God among by us. God, ang sabi po kanina. Nabasa ko, since as well known, many have undertaken to compile an orderly account of the things which have been fulfilled among us by God. Balinaw po, paborito po ng Katoliko, ito Amplified Bible eh. Diyos daw ang nag-compile, hindi Catholic Church, sapagkat ang Catholic Church ay wala po sa katuruan ng mga apostol at kay Kristo Jesus. Nanalangin pa lang kayo na sana, Panginoon, sana makarating kami doon sa tunay na yon at ang aming turo maging ganun din. Wala pong ganun. Next question. Naglatag ka sa akin ng 2 Timothy 15 verse 17. Yung aklat ni Timoteo, sino nag-compile? Pakilatag. At anong taon? Natural Diyos. Taon po kung nasaan umiiral po ang mga apostol first century. Natural. Pag umiiral po mga apostol first century talaga yan. First century, hindi po yan 15 to 18th century. Wala pong ganun. Bakit po? Bago lamang kayo lumitaw, may Bible na. Mayroon na pong makapagpadunong po kay Kristo sa kanyang pananampalataya. Sabi ni Pablo kay Timoteo sa 3:15, 16 to 17. Next question. Pwede mo ba sa akin ipaliwanag kung paano na-compile ang Bible? Ito malinaw lang. Let the Bible explain itself. Sabi dito, let us we know. Objection, Kuya Nash. Anong objection? Ang tinatanong ko, pwede niya sa akin ipaliwanag kung paano nabuo yung Bible, not explain kung paano, ibig sabihin may nagbuo. Pwede niya po ba sa akin ipaliwanag kung paano nabuo ang Bible? May counter-objection ka, bro, Dino? Yes, counter-objection ko, moderator. Ay, explain. Paano ba na-explain? Magsasalita ako kung paano na-explain. So, bakit niya katutunulan yung aking sagot? Okay. So, bro Sandrio, patapusin lang natin. Sige po, tanggap ko po. Okay. Ini-expect ko na po. Yan. So, sa mga bagong pasok, pa-mute po ng ating microphone. Maraming salamat. So, go ahead, bro Dino. Okay. Tulad ng sinasabi ko, let the Bible explain itself. Sabi dito,
Since as well known, many have undertaken to compile an orderly account of the things which have been fulfilled among us by God. Kung paano ba nabuo? Hindi sa pamagitan po ng Diyos, malinaw po yan. Kaya hindi po Iglesia Katolika ang nag-compile ng Biblia. Bakit po? Unang-una, mali yung katuruan. Pangalawa, hindi po nasunod yung aral ng Biblia. Paano kayo mag-compile? Dapat nasunod nyo yan. Next question. Next question, sino po ang bumuo ng 1 Timoteo 15 verse 17 na nilatag mo sa akin kanina? Ang Diyos po yung bumuo dyan, Brother Sanrio. Diyos po ang bumuo. Pag sinabi po whole Bible, yun ay inspired by God. Diyos po yung bumuo ng kanyang salita. At sabi, since as well known, many have undertaken to compile an orderly account of the things which have been fulfilled among us by God. Ang sabi nyo, the Bible was inspired by God. Pag sinabi bang inspired siya na bumuo? Abay, oo, alangan naman. Pag sinabing inspired by God, alangan may tao pa na hindi inspired. Pag sinabing inspired, whole Bible inspired by God, yung buo pong banal na kasulatan ay talagang inspired po ng salita ng Diyos yan. Kaya malinaw po ang nag-compile at nag-fulfill nun ay ang Diyos, hindi po ang Roman Catholic Church. Next question, kung ang Diyos ang bumuo ng Bible, sino pong sumalo sa 12 apostles ng Bible? Kasi buo na pala, siya pala bumuo. Sino po sa 12 apostles? Okay. Lahat pong mga apostles, certain apostles ay tumanggap din po ng Biblia. Bakit po? Sapagkat sabi ni Pablo kay Timoteo, nalalaman mo, noong pagkabata ka na ang kasulatan ay makapagpadunong sa iyo. May kasulatan ang binanggit na nakakapagpadunong sa iyo. Nabigyan po sila noon pa lamang. So tinatanggap mo na nung binigay ito ng Diyos, buo na. So lahat ng 12 apostles sumalo na buo na yung Bible, yes or no? Yes. Sumalo po ito. Sumalo. Of course, ano ba naman ang batayan mo? Sumalo po ng Bible. Ano po bang Bible? Yan po yung nagko-content po ng salita po ng Diyos. So ngayon, yun bang mga apostle may contribute? Of course. Sumalo po sila sa Bible. At isinulat pa nila, based po sa salita ng Diyos, ayon po kay Pedro, sila po ay, okay. Sino po yung ulo ng iglesia nyo? Si Pedro, si Cristo? Abay, si Kristo talaga. Pag sinabing Baptist Church, nag-iisang iglesia si Kristo. Sa inyo, dalawa si Pedro at yung ulo-ulo. So sa amin kasi si Kristo lang talaga yung ulo ng iglesia, which is somehow Baptist Church po yan. Nag-iisang katawan. Hindi nagdadalawang ulo at isang katawan. Okay, kung si Kristo po yung ulo ninyo, kailan po na itatag yung Baptist Church? Standard references po. Around 1st century, ang references ko po, itong halis Bible, no? At ito pong Bible po mismo. Bible po, ito yung standard na pinapaniwalaan ko, Bible. No, Bible. Ayan po, standard reference po yan. Next question, Brother Sanrio. Okay, ang sabi niya, ang Old Testament daw ay isang Biblia. Umaagree ka? Sinabi mo kanina. No, wala po akong sinabing Old Testament ay isang Biblia. Sabi ko, ang Old Testament ay bahagi ng Biblia. Bahagi, hindi isang Biblia. Itong whole Bible content yan ng Old Testament at New Testament. Kaya mali pong pagkaunawa mo doon, Brad Sandrio. Okay. Huwag mong ilagay sa bibig ko ang hindi ko sinabi. Okay, kung bahagi ng Old Testament ang Bible, sino nag-compile ng New Testament? Diyos pa rin po. Kaya nga, fulfilled by God. No? No, ang sabi pa dito, compile an orderly account of the things which have been fulfilled among us by God. Diyos talaga, wala pong tao talaga magpo-fulfill ng kanyang salita. Diyos talaga yan, Brother Sanrio. So yung 27 books sa New Testament, hinagis ulit ng Diyos, sinalo ng mga alagad, yes or no? Hindi po hinagis ng Panginoon yan. Ibinigay talaga ng maganda sa iglesia. Ang ganda ng pagkabigay Oy, Pedro, dapat malaman mo, yung sa Panginoon, inspired po ito ng salita. Yung ihagis, ano ba yung ihagis? Akala mo bula? Hindi bula ang Bible. Holy. Next question. Okay, dun po sa 27 books, sino po ang nagbigay? Ang Diyos o yung mga sumulat? Ang Diyos pong nagbigay po sa mga apostoles. Siyempre, ang Diyos nga fulfilled among us by God. Biblia na nga. Ayaw mo ba ng Biblia, Bro Sanrio? Magkalinawan nga tayo. Ayaw mo ba ng salita po ng Diyos sa Biblia nagpapaliwanag? Gusto mo talaga yung kwento-kwento lang? Lucas 1:1. Next question.
Paano ibinigay ng Diyos sa mga alagad yung 27 books? Pwede bang pakipaliwanag? Okay, ipaliwanag ko sa'yo. Close sila ni Kristo eh. Sila yung haligi ng iglesia, Galatia chapter 2 verse 9. Sila yung haligi po ng iglesia. Time. So, dyan. Ayan, yan. So, palakpakan naman natin ang ating mga debaters. So, dyan po nagtatapos ang ating question and answer. So, maraming salamat. So, dadako na tayo sa ating rebuttal ng second speaker. Ready ka na ba for your 10 minutes? Ready na po ako, Kuya Nash. Ayusin ko lang yung time. Ayan. So, Panginoon ko. So, yan. Paano so, kung ready ka na, okay. Your time will start now. Ang sabi ko sa kanya, who compiled the 27 books? Sabi niya, ang Diyos. So ito ba ay inihagis ng Diyos sa mga alagad? Sabi niya, hindi daw yan bola. Okay, given. Paano ibinigay? Ibinigay daw ng maayos kasi close daw sila ng Diyos. So lalabas, ang nagsulat ng mga verses and chapters, ang Diyos mismo. So nagpuyat pala si Lord. Hindi ako na-inform. No? Ngayon, ano ba ang nauna? Yung Biblia o ang Roman Catholic Church? Ang sabi niya, Bible. Tiyanong ko ulit siya, bakit? Kasi Diyos daw ang nagbigay ng Bible. Tiyanong ko siya, yung Bible ba binigay ng Diyos sa mga apostol? Sabi niya, yes. Ang taray naman ni Lord, nagsusulat. Baka may dear diary si Lord. Hindi ako na-inform. So dito sa 2 Timothy 15 verse 17 na nilatag niya, sino nag-compile ng aklat ni Timoteo? Sabi niya si Lord. Hindi na naman ako na-inform na si Lord pala ay gumagawa ng mga chapters and verses ng Bible. Ang sabi nila, ang ulo nila si Kristo. Tiyanong ko kung kailan lumabas yung Baptist. Ang sabi niya, base sa Bible. Paano yun? Wala pang Bible sa panahon ni San Pedro. Bakit ka gagamit ng Bible? During the times of the apostles, they don't even use the Bible. They use Tanakh and traditions. How these apostles use Bible? So tinatanong ko kung kailan sila sumulpot, sabi nila nasa Bible daw. So meaning to say, wala pang Bible sa era ni San Pedro, wala sila. Kasi ang nilatag niya sa akin directly is Bible. Because the Bible was compiled by the Catholic Church. And yes, it was inspired by God, pero gumamit ng tao through the power of the Holy Spirit. They are inspired by the Holy Spirit. Hindi pa pwedeng directly na magkaroon ng lamesa ang Diyos at magsusulat, siya ang maglalagay ng verses. No. The compilation of Bible, it was actually compiled by people. Binuo yan ng tao, hindi yan ng Diyos na inihagis. Gaya ng sabi ni Dino the Baptist, ito daw ay sinalo. Paano pong paano yun? Ano to, soccer? Ano, football lang? One faith, no, ang pananampalataya ay dapat iisa. Way back, according to the history of the Christianity, the only faith that exists is the Roman Catholic Church faith, or the Christianity of the because the first Protestant exists is the Catholic members. No? Katoliko po ang unang sulpot. Post time. Tinanong ko sa kanya, sino na una? Katoliko at ang... Post time. Okay medyo po. nagpuputol-putol yung signal mo, naka-post yung time. Kuya Nash? Yes. Nagpuputol-putol ng konti okay signal. Na po? Oo. So yan, okay na. So, sorry po, nawawalan ako ng signal. Okay po. Okay. So, ang sabi niya, sila yung nasa Bible. But the question is, why Martin Luther is the first Protestant? If the Baptist, no, kung ang mga Baptist ay sila ang nasa unang siglo, bakit ang unang pugot ay ang si Martin Luther, Catholic pa? Pag sinabi kasing pugot,
naiwan yung ulo sa panahon ni Pedro, sumibol ang katawan 19th century. Pugot, 'di ba? Pugot ng ulo. So yan yung mga iglesyang walang ulo. So kung talaga na protestante ang Roman Catholic Church at sila yung nasa first siglo, bakit ang ginamit niya sa aking standard references ay Bible which is compiled by the Roman Catholic Church? If you are a true church at first, you need to have your own Bible compiled. If you are a true church at first, you need to have your own calendar which is the Gregorian calendar. If you are a true church at first, dapat ang katawan ng 12 apostles nasa ilalim ng iglesyang kinaaaniban mo. If you are a true church at first, yung bawat sitas at aklat na nakapaloob sa mismong Biblia, dapat alam mo yung kasaysayan kung kailan ito sinulat, kung kailan ito binuo. Pero ang lagi niya sa akin sinasabi, ayon sa Biblia. Why? Because the Bible is compiled. Buo na. Kaya nga, di ba, sinasabi niya, the Roman Catholic Church was not inside the Bible. Ang tanong, saan ba kinuha ng Baptist ang pangalan nila? Saan ba nila kinuha? The Roman Catholic Church, 100 AD, wala pang Bible na nag-e-exist. May pangalan na kami sa pamamagitan ni San Ignacio. Bakit hindi yan pinalitan? Doon na meron kaming kakayahan na ilagay sa Bible namin yung pangalan namin. Why? Kasi yung authority ni San Ignacio, because San Ignacio is the bishop of Antioch, third bishop. And aside from that, from the authority na ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit, hindi namin pwedeng baliin yon. Yun yung pangalan binigay niya sa amin, hindi pa compiled ang Bible. Kaya wala kaming pangalan dun mismo inside the Holy Bible. Why? Kasi nga binigyan na kami ng pangalan, wala pang Bible. Kung ilalagay namin ang pangalan namin sa Bible, na which is ito ay laman sa mga bibig ng mga sinaunang Kristiyano, pepekein namin yung Bible. The Holy Catholic Church is honest. Kami ang iglesia ng katotohanan, hindi namin kailangan dayain. Because kaming mga Katoliko, ang aming faith, no, ang aming paniniwala ay nakatuon dun sa aral, hindi sa pangalan. Yung mga pangalan na sinasabi, just like Baptist, Born Again, Iglesia ni Cristo, and MCGI, it was, ano ba yung tawag doon sa pangalan na yan? No? Distinct name. Yan ay binigay na pangalan ni San Pablo. And the Baptist is not a church. It is a name of baptism. That is not a church. It's baptism, Baptist. You have to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi yan iglesia. So how could it be na magiging iglesia ang isang baptism? Gaya nga ng nilalatag niya sa akin, kanina pa ako nagtatanong, who compiled the Bible? God. Ito ba ay binigay ng Diyos? Yes. Sinalo ng alagad? Yes. How could it be? Nagsulat ang Diyos? That's wrong. We have to analyze first, mga kapanalig ko at hindi ko kapanalig, kung paano ito nabuo. Hindi sa kung sino yung author eh. Kung paano nabuo yung Bible. At wala pong Bible, no, during that time sa Old Testament. That's what we call Tanakh. O yung sinasabi ni Kuya na Torah. No, Torah daw. Walang Bible. Ang Bible, kaya nga B-I, no, dalawa. Bicycle, dalawa. It was consist by the New Testament and the Old Testament, Bible. At ang gamit ng mga alagad, Old Testament, which is Torah. Kaya walang Bible noon. And the Bible compiled by the Roman Catholic Church, bakit siya naging Bible? Because of the New Testament. The 27 books of the New Testament, it was compiled by the Roman Catholic Church sa pamumuno ni Saint Jerome. Mga pare ang nag-compile niyan. Even the chapters and verses, mga bishops and pope. Even the name Bible, it was paano ba? Binansagan ito ni Pope Siricius. Natatawagin tong Bible, even natatawagin natin tong Word of God, Pope Siricius. So yung pagkakabuo ng Bible, it was compiled by the Roman Catholic Church. Hindi po yan basta hinagis na sinalo ng 12 apostles. Kasi tinanong ko siya paano nabuo yung Bible? Tinanggap ba ito ng 12 apostles sa pamamagitan ng Diyos? Ang sabi niya, yes. That's wrong. Ang isang material na bagay ay dapat gagawin ng tao. Hindi pa pwedeng gawin niya ng spirit.
Kasi kung spirit ang maggagawa ng isang libro, spirit din yung libro. How could it be bibili ng ballpen yung spirit at isusulat? Paano nangyari na makakapagsulat ka ng salita ng mga alagad which is tao kung Diyos ang nag-compiled? So meaning to say, bumili ng ballpen, ng red ballpen and black ballpen, yung Diyos para ibigay to sa mga apostles. May physical body ang book. Physical at material na bagay. Na which is ang tao lang ang dapat maka-experience at makahawa. And even the formation and the description of a Bible, which is the Latin Vulgate, sa pamamagitan ng pagiging aklat nito, it was inspired by the Roman Catholic Church, which is tinatawag nating Codex. At dahil ito ay nasa ilalim ng Vatican, ang tawag dito Codex Vaticanus. Yung itsura ng libro na ginagamit natin, ito ay tinatawag na Codex Vaticanus. It was inspired by the Roman Catholic Church. At hindi niya pwedeng sabihin, pag sinabing inspired, the Bible was inspired by God, it was compiled by God. No, there is a big difference. Pag sinabi natin inspired by God, yung Bible, meron siyang ginamit para ma-inspired na bumuo ng aklat. That is the true church. If you are the true church, first you have okay po. Ayan. So diyan na nagtatapos ang ating renatal ng second speaker. So dadako na tayo ngayon sa ating cross-examination, no? So ready ka na ba, Bro Dino, for your 7 minutes cross? Yes, ready na po tayo, moderator. Okay, kung ready ka na, your 7 minutes will start now. Okay. No, ang tanong ko sa iyo, Brother Sanrio, no. 'Yun bang scripture Bible ba 'yon or nobina? Well, kung tatanungin mo ko ng scripture kung Bible or novena, hindi ko siya masasagot. Objection, kasi kung yung moderator. Bible lang sandali lang po, hindi pa po Objection, ako tapos objection. sumagot. Malinaw po, moderator, ang aking tanong. 'Yun bang scriptures na nasa Biblia, Bible ba 'yon or nobina? Okay, gusto mo ba sagutin? Kuya yan, Nash, Sanrio, o objection po, object Kuya ka? Nash. Okay, sige. Object po. Okay. Ang tawag po natin sa Bible ay sacred scripture. Lagyan niya po ng sacred kasi pag scripture lang, hindi ko po masasabi kung Biblia yung sinasabi niya. Okay. So bro, pala nito, Bro Dino? Dino. Bro Dino, paki ulit yung question. Ulitin ko yung question ko, malinaw pa sa sikat ng araw. 'Yun bang scripture na isinisinsay, no, ng mga apostoles, 'yun ba ay Bible? 'Yun bang scripture noon ay 'yun ba ay Bible or 'yun ay nobina? Objection po, Kuya Nash. Anong objection? Hindi po scripture ang tawag natin sa Bible, sacred scripture po. Moderator, objection po. Okay, Counter. anong counter objection? Malinaw ba, moderator, ang aking tanong sa sikat ng araw? Ano? Ilang beses na naulit? Yes, both kayo naiintindihan ko, but both of you, no, dalawa kayo, dapat kayo magkasundo. So, Di ba moderator sa ikalawang tindig kahit ano pang itatanong basta ayon sa paksa. basta pasok sa topic. Yes. Kaya both kayo naiintindihan ko kayong dalawa, pero both kayo, dapat kayong dalawa magkaintindihan. So, anyways, Bro Dino, kung gusto Sige, mo Kuya ibigay Nash, yung gusto laban. niya, kung gusto mo Laban ibigay po. yung gusto Sige niya, po. or kung gusto man sagutin, Sanrio, pwede ka mag-pass kung ayaw. Laban, Kuya Nash. Sige, pakiulit po yung tanong. Okay, pakiulit Okay, yung tanong. ulitin. Okay, thank you, moderator. So, ulitin ko yung tanong. Pag sinabi bang scripture na isinisinsay ng mga apostles, yon ba ay Bible o yon ay novena? Well, yung scripture na gamit ng mga apostol, hindi Bible at hindi rin novena, yun ay Torah. Wala po dun sa tamang sagot na tanong mo. Torah po, Next hindi question. Bible at hindi rin novena. Hindi Next question. Torah. Sa makatuwid, So, saan sa bagong tipan, Torah
ang isinisinsay ng mga apostol? Meron ka bang talata o wala? Hindi tayo Objection, wala akong moderator. talata. Ulitin ko. Okay. Wala akong talata kasi kapag sinabing Torah, lumang tipan, hindi mo naman pwedeng ipasok ang lumang tipan sa bagong tipan. Yun po yung sagot ko. Okay, next question. Okay, wala kang talata na sabi, yung tungkol sa inisinsay ng mga apostol, isinisinsay ng mga apostol na yun ay Torah, na scripture. So sa makatuwid, ano yung isinisinsay ng apostoles ni Kristo? Yon ba ay Torah o yon ay scripture na Bible ng mga apostles? Yung yung pareho, yung mga scriptures ng mga apostles at yung Torah, pareho lang yan. Yun ang kanilang ikinakalat na aral. Torah and scriptures ng mga apostles. Torah. Okay. Sabi mo pareho, Bible yon, scripture yon, o Torah yung isinisinsay ng mga apostol. Sa Objection. Ano Objection po. Hindi ko po sinabing Bible. Ang sabi ko lang po, yung scriptures at yung Torah ang sinisinsay ng mga alagad, hindi po Bible. Mali po yung pagkakalatan po ni Baptist. Counter objection, moderator. Malinaw, moderator, sa aking tanong na inagrihan niya pareho ang sagot. Bakit? Ang tanong ko, yon bang yung isinisinsay ng apostol yun ay Torah o yun ay Bible o scriptures? Pareho. Objection po, Kuya Nash. Okay, tamo, ilang objection? Wait lang. Kuya Nash, objection. Yes. Actually, both kayo narinig ko yung objection nyo. Yung Hindi sa po, kabila- objection lang po. Ang Yes. sabi niya lang po sa akin, ang sinisinsay po ba ay scriptures ng mga apostles o ang Torah? Wala po siyang sinabing Bible. Kahit po tayo ay mag-backread, wala po siyang sinabing Bible. Kasi kung may sinabi siyang Bible, mag-a-against ako. Ang sabi Sige, lang po i-highlight niya, namin yan. okay, dapat lang. Okay po. So, paki-rephrase yung question, bro. Okay. Dahil sabi mo, sa makatwid, no? Sabi mo ay wala kang mababasang talata na yan ay Torah, sa makatwid. Yun bang Biblia, yun bang scriptures, yan ba ay Biblia na sinisinsay ng mga apostol na scripture? Yes or no? No! Ano? Hindi po Biblia ang sinisinsay o ang nilalahad ng mga apostles. Kasi hindi naman pwedeng ilahad ng mga... Ay, okay. Post time. Nag-echo tayo. Pa-mute po mga bro. Oo. Pa-mute, nag-echo. Ayan, nawala na. Yan, hello po. Okay na po. Saglit. Baka headset, saglit lang. Sa'yo yan, bro. Sa'yo, nakikita ko, bro, dino. Okay nga po. Hello. Check. Na po? Check, mic. Okay. Hello. Okay na tayo. Okay na. Okay. Okay po. So, paki-resume Hindi po yung, Biblia. yung sagot. Okay po. Hindi po Biblia ang sinisinsay ng mga apostol kasi hindi naman pwedeng gamitin ni Pedro yung sarili niyang sulat. Ayon kay Pedro, kasi yung Pedro na yung mga aklat sa New Testament tapos na. Buhay pa sila. Nabuo ang New Testament, patay na sila. Paano nila isisinsay yun? So hindi po. Yun po ay tinatawag nating Tanakh. Hindi Next po New question. Testament. Patay na po sila. Okay. So magatwid, ano ang isinisinsay ng mga apostoles? Yan ba ay Biblia, which is ang scripture, or yun ay Torah, o yun ay nobina? Ang sinisinsay ng mga apostoles ay Tanakh, ay Torah. Ulitin ko, moderator, Torah. na sumakot ng categorical, qualified ko, pakipost po ng oras. Okay, What? paki-pause in time. Ano yung... Hindi po sumasagot. No, ito na, moderator, ayusin ko. Kasi parang iba yung sinasagot sa aking tanong categorical. Okay, So ito yung aking tanong. paki-rephrase na lang yung tanong mo, bro. So magatwid, kung hindi Biblia ang isinisinsay ng mga apostoles, yun ba ay CCC o yun ay nobina? Ay, objection, hindi po yan yung tanong niya kanina. Nag-rephrase na siya ng tanong niya. Okay po, okay. Nag-rephrase po. Ano po yung tanong niya ulit? Ano daw ba Kung yun? hindi CCC Biblia, daw ba? O ano? Kung hindi po Biblia ang isinisinsay ng mga apostoles, ano yun? CCC or nobina? Wala sa mga sagot dyan. Ang CCC, it was inspired by Pope Benedict. So patay na yung alagad. Yung nobina naman, hindi po siya scripture. Okay. Yan po ay tradisyon ng Iglesia Katolika. Hindi po yan Biblia. Yun po yung sagot ko.
Okay. Oh. Okay. Kahit mabasa ko pa rin ba sa Biblia ng scripture ay Biblia, ipipilit mo pa rin bang mali mong unawa? Yes or no? Ang scriptures ay Objection mo, tinatawag na Moderator. Bible. Objection mo, bakit ayaw talaga sumagot ng kategorikal? Ano ba talaga ito? Ay, diba? Wait lang. Sige po, ano ulit Wait lang. tanong? Sandrio, pakisagot ng categorical yung question niya. Sige po. Sige bro, Okay, pakiulit po ng tanong. Ito. Kahit mabasa ko sa Biblia, na ang scripture ay Biblia, ipipilit mo pa rin bang mali mong unawa? Yes or no? Ipipilit ko yung mali kong unawa. Objection. Siyempre, no. No, Okay. kasi ang tawag namin sa Bible ay sacred scripture. So kung scripture ang Biblia, malamang Biblia yon. Kasi ang tawag namin sa Bible ay sacred scripture. Okay. Next question. Dahil sabi ko sa'yo, ipipilit mo pa rin bang unawa, mali mong unawa? Yes or no? Sabi mo, no. Sa makatuwid, ititigil mo ng mali mong unawa, Brother Sandrio? Yes or no? Ulitin ko yan, Nash, wala po yung tanong. Sabi niya lang sa akin, ipipilit ko rin yung maling unawa at sinagot ko, ang sabi niya sa akin, kung scripture daw ba ang Bible, ang tawag nating mga Katoliko ay sacred scriptures. So, ang Bible ay sacred scriptures. So, kung scripture ang tawag niya sa Bible, Bible din yung sagot ko. Next question. Pareho lang Kahit yun. ba mali yan sinasabi mo, Brother Sandrio, ipipilit mo pa rin ba? Yes or no? Objection, Kuya Nash. Ano objection? Wala po siya sa hulog dun sa tanong. Ipipilit ko daw yung maling sagot ko. Parang wala po yata akong sasagutin dyan. Okay. Wala kang sasagutin. Okay, next question. Okay. May binanggit kang Vatican kanina, Council, na yung tungkol sa Bible. May paliwanag ba ang Vatican, no? Na ang Bible ibinigay yan sa church? May paliwanag bang Vatican nito? Wala. Merong paliwanag ang Vatican Church pagdating dyan, who compiled the Bible, meron. Okay. Sa makatuwid, tama yung Vatican na ang Bible ibinigay sa church. Tama bang Vatican o sinungaling ang Vatican? Tama ang Vatican, mali ang Baptist. May ibinigay na Bible sa church which is compiled by Saint Jerome. Tama po ang Vatican, mali ang Baptist Church. Okay. Sa makatuwid, tanggap mo na ang Bible ang ibinigay sa church at hindi ang church ang ibinigay sa Bible? Yes or no? Tanggap ko na ang Bible ay ibinigay sa church kasi wala pang Bible meron ng church. Tanggap na tanggap ko 100%. Na which is wala pang Baptist Church may Bible na. Tanggap ko po. Okay, dahil tanggap mo yon na ang Bible ang ibinigay po sa church, sa makatwid, no? Itong mababasa po dito sa Vatican, Roman, ang sabi po dito, there both that church holds to sacred and canonical, not because, no, she subsequently approved them by her authority. Tama bang Vatican dito na hindi kayo nag-approve ng Bible? Tama ba yung Vatican o sinungaling ang Vatican? Mali, tama yung Vatican pero mali yung pangunawa mo. Because we, the Roman Catholic Church, was not a Bible alone. Hindi kami bumabase lang sa scriptures. We have meron kaming tatlo na haligi ng aming pananampalataya, which is the traditions, magisterium, and the Holy Scriptures. Tama ang Vatican, mali ang next pangunawa. question. Tama. Okay. So, sabi dito, but because being written under the inspiration of the Holy Spirit, they have God as their author and were as such committed to the church. Tama ho ba ito? Sinungaling ang Vatican? Kung galing sa Vatican yan, tama yan. Pero like what I've said, hindi kami Bible alone. At kung ang patungkol dyan ay hindi dapat kami mag-concentrate sa Bible, yes, tama. Because the Roman Catholic Church was not a Bible alone. Okay. Time. So yan, dyan po nagtatapos ang ating mainit na talakayan. Yan. So bago ang lahat, no? Bati muna tayo dito sa ating mga comments. So nakikita niyo yung nakikita niyo yung comment. Ayan. Nandito yung mga comment. Kasi hindi natin mabasa dahil maliliit. So yan, basahin na lang natin, no, yung mga pangalan, no. So si Prince Jumong, yan, nangunguna, no.
si Anthony, sino pa ba to? Masyado maliliit. Yan. Si Moncada. Ayan, si Moncada. Yan. So, dito na sa screen na babasa natin. So, happy viewing po sa inyo lahat. At dito naman sa room. So, tignan naman natin sino-sino nasa room. So, happy viewing po. Si Sreya, si Brother Alvin, no? Si Brother Anthony, sino pa ba? Si Kram, si Brother Kram, si Brother Dale, at si Brother Edwin. Yan. So, welcome at happy viewing. So, yan. Dako na tayo sa ating 5 minutes conclusion. So, ready ka na ba, Sandrio, for your 5 minutes conclusion? Opo, ready po ako. Okay, kung ready ka na, bigay ko ng 5 minutes mo. Pag sinabing true church, ang church na tinatag ni Kristo ay original. Pag sinabing original, hindi to peke. So dapat ang mga references na gagamitin mo sa tunay na tatag ni Kristo na iglesia ay original ang libro. Hindi ba? Hindi tayo dapat nangongopya. Unang-una yon. Pangalawa, kung papansinin natin sa bawat relihiyon, dito sa buong mundo, kung aaralin ninyo, ang bawat relihiyon ay may kanya-kanyang kalendaryo at aklat na batayan ng kanilang pananampalataya. And they are originally compiled their books. Yun yung pangalawa. At pangatlo, kung ikaw ay true church, dapat meron kang kakayahan na i-connect yung simbahan mo doon mismo sa nagtatag. Meron ka dapat kakayahan na ipaliwanag na ang iglesyang kinaaniban ko ay pwede kong i-connect doon kay St. Peter because Kristiyano tayo. Now, the question is, who compiled the Bible? Hindi pwedeng Diyos ang nag-compile. Why? Hindi naman pwedeng magsulat si Lord. Bibili ng panda na ballpen doon sa labas at tatanungin kung magkano. Paano niya sinulat yung mga sitas? Paano niya sinulat yung mga books? Paano ginawa ng Lord yung Bible? Do the God na may kakayahan ba ang Diyos na mag-translate ng pananalita at i-compile into Latin? Syempre wala. 'Di ba? Wala siyang kakayahan. So anong ginawa ni Lord? Because God is spirit, God uses people. These people, it was inspired by the Holy Spirit. At dahil inspired of the Holy Spirit, these people, ginamit niya yung mga taong ito para i-translate ang mga salita na hindi natin maintindihan. And kinompiled ito into one book, which is the Latin Vulgate. And all of translation exists here worldwide. It was inspired by the Latin Vulgate. At pasimula ng translation is Martin Luther. Hindi tayo pwede na magsabi na si Lord yung nag-compile. No, that's wrong. Secondly, ang ulo nila si Kristo. Why do Baptists hindi sila itinatag sa panahon ni San Pedro? Hindi naman pwede yon. Matthew 16 verse 18. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung ulo, si Kristo, ang kanyang katawan ay ang kanyang iglesia. Hindi naman pwede na nagtatag si Kristo ng iglesia sa panahon ni Pedro, tapos sa panahon ng Baptist, which is 1935 sa Pilipinas, doon pa lang sumibol yung katawan. So wala silang ulo. Nauna yung ulo, nawala yung katawan. So pugot. Hindi pwedeng ganon. Dapat magkasama ang ulo at ang katawan. Always remember that Christ is the bride of the church. Groom si Christ and the bride of Jesus Christ is the church. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. Nagtatag si Christ ng kanyang iglesia sa panahon ni San Pedro, tapos iira lang iglesia 1935 dito sa Pilipinas. That is very wrong. Ano yon? Putol ang ulo ninyo. Iki-KMJS ko kayo talaga. Kababalaghan, iglesyang walang ulo. No, pugot ang inyong iglesia. Secondly, if you are the true church, dapat hindi kayo nakikigamit ng calendar. The Roman Catholic Church, kami ang gumawa ng Gregorian calendar. Kami ang dahilan kung bakit may mga birthday kayo. The true church, or the religion, then thirdly, hindi kayo dapat sect-registered. Ang lahat ng mga lehitimong religion, Judaism, Islam, Buddhist,
no, yung mga Hinduism, they have their own calendar. Merong Hindu calendar, merong Islamic calendar. So bakit wala kayong calendar? You are still using the Gregorian calendar, which is the standard calendar na ginagamit sa buong Pilipinas. Why? Wala kayo nun. Kasi nabuo na lang kayo, compiled na yung Bible. Hindi tayo pwedeng magsabi na kinompiled ng Diyos mismo yung Bible. Hindi naman siya pwedeng gumamit ng ballpen natin because God is Spirit. So ang gagamit ng pagsusulat para mabuo ang Bible is tao. At itong mga tao na bumuo ng Bible, they are the apostles. They are the priest of the Roman Catholic Church kasi during the apostles' time, they have no Bible. So yung mga pare ng simbahan, which is Saint Jerome and yung mga kasama niya. So gumamit sila ng ballpen, gumamit sila ng papel to compile kung ano yung nakasulat. At hindi yan basta-basta na lang nila kinopya. Hinanap ng simbahang Katolika yung mga aklat for two. Okay po, pasensya na po. Okay. Thank you. So yan, palakpakan naman natin ang ating second speaker. So dadako na tayo ngayon sa ating first speaker. So ready ka na ba for your 5 minutes, bro? Yes, ready na po ako. Okay, no, mga kapatid, no? Bibigay ko na yung 5 minutes mo, bro. Sige. Ayan po mga kapatid, kayo na pong bahala, humusga, balikan po nyo ang debate. Pinapauna ko sa inyo, ang paksa ko pa rin, naka-wave pa rin kay Sanrio. Bye, Brad Sanrio. Nakatayo pa rin ako, sabi ng paksa ko. Wala po siyang may natutulan na ang Baptist Church ay siyang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesus. At ang iglesia na yon ay throughout all of ages. Sa kanya, dalawa yung ulo ng iglesia. Isa akin, isa. Sa Biblia, isa eh. E sino yung tunay? Kami yung tunay. Ayan. So ngayon, sabi ay nakarehistro kayo sa SIC. Misinformed ka talaga, Brad Sanrio. Bakit? Sabi ng Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng mga pamunuan. The vengeance is mine. No, bahala pong Panginoon, aber masama yan. Pasakop ka sa authority. Diyos pong bahala. Kayo, hindi kayo napasakop. Bakit po? Paano ang popo ninyo? No? Siya po yung pumalit kay Kristo, kumatawan. May mababasa. Pero sayang oras ko eh. Ha? Meron. Kumakatawan, Diyos. Yung Pope ninyo. Bakit? Ngayon, sabi niya, bakit nagkaroon ba ng bulpin ang Diyos para magsulat? Hindi kaya ng Diyos magsulat. Kaninong daliri ang isinulat sa pader ngayon? Sa amin kaya eh. Sa inyo hindi kaya. Bakit? Hindi naman tunay na Diyos yung Diyos ninyo. Hindi nga po makaalis sa pagkapako. No? 4,000 taon nakapako yung Hesus ninyo hanggang ngayon di pa rin makababa. Isa amin eh. Kayang-kaya. Ngayon, mga kapatid, sabi niya kanina, napunta kami sa Bible, no, sa compilation. Kasi sinusundan ko, pinagmamayabang ang Bible. True Church, yung paksa, sinundan ko, dalawa kami tuloy nakaabot sa compilation. Nawala, naiwan yung True Church. Yung True Church, andun kami sa compilation. Ako ba naman, tulad ng sinasabi ko, mapagbigay, sinusundan ko. So ngayon, sabi niya kanina, Katolik ang gumawa ng Bible. Pagkatapos pala, no, ibinigay pala ang Bible lamang sa Katolik, sabi ng Vatican. Binugbog mo yung argumento ng Vatican ninyo. Ang kulit mo talaga po ka sa Vatican, paalisin kita dyan. Ito, babasahin natin, mga kapatid, ito. Ang ganda-ganda ng references ko eh. Buti na lang, nakapag-research din ako ng tudo para naman ay may pantapat ako dito kay Brother Sanrio sa mali niyang aral, mga kapatid. Sabi po dito ng First Vatican Council, 1869, 18 to 70. These books, itong mga aklat, that church holds to be sacred, hinawakan mo ng Katoliko, and canonical, not because, hindi dahil, no, subsequently approved them by her authority, hindi dahil po sila yung nag-aproba ng authority. After they had been composed by unaided human skill, nor simply because they contain revelation without error, but because, kundi dahil, being written under the inspiration of the Holy Spirit. Sinabi ko na sa'yo, sino bang sumulat? Under by the Holy Spirit.
they have God as their author, and were as such committed to that church, ibinigay sa church by the Holy Spirit. Baliktad ka, Sanrio. Ako, alam ko, ang paniwalaan ko yung authority sa Vatican eh. Hindi po yung Sanrio eh. Bakit po? Alam naman nating tagawalis lang naman yan sa simbahan. Bakit natin paniwalaan? Hindi, doon tayo sa mataas. No? Bakit po mga kapatid? No? Babasa tayo ng talata. Sabi ko sa kanina, ano ba yung scripture? Bible ba yun o hindi? I-highlights ko yan. Pagawaan ko ng video, Sanrio. Sabi mo, wala kang sinabi. May sinabi ka. Ako ba naman eh? No? Bakit? Sabi ko, yun bang Torah? Bible ba yan? Abay, Bible din daw yan. Sumakit may Bible na, Brother Del. Di ba ganon, Brother Del, no? Kasama ko yan. Kaya mali ka, Sanrio. Bakit? Tingnan nga po natin sa Bible kung meron ng scripture. Yung scripture daw ay Torah at yun po ay Bible. Kita mo, agree sa akin si pare kong Del. Ito, 2 Peter 3:16-17. Kita mo, sabi niya, sa panahon ni Pedro, walang Bible. Ay, walang Bible, hindi ka nagbabasa. Puro ka na lang dyaryo eh. Ito, makinig. As also, 2 Peter, sulat ni Pablo, Epistles of Peter. As also in all his epistles, speaking them of these things, anong things? In which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destructions. Maganda pa nga doon sa isang translation eh. Kaya naman, Time? hindi pa ako tapos, sige lang. Time. Okay. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating 5 minutes conclusion. So, thank you so much sa ating first presenter, si Brother Dino Diaz. Ayan. So, thank you so much sa inyo. So, since tapos na ang ating debate, no? Tapos na po yung debate natin. So, baka may gusto kayong pasalamatan, no? Unahin ko na muna si Brother Dino. Pasasalamat na lang tayo. Wala na po tayong mga rebat. Yan. So, sige bro. Ayan, unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya po ang pagkakataong ito na nakapag-usap kami ni Brother Sanrio, na napatunayan po natin na ang Baptist Church ay isang tunay na iglesia, no? Na ibinigyan po ng salita ng Diyos, na isinulat po ng Holy Spirit na ibinigay po sa amin. Thank you so much at binabati po natin dyan. No, yung ating kaibigan dito sa loob, bring it on, support po natin mga kapatid, no, si Shinker, Alexander Santos, James Orenciada, no, si Jerome, Ed, no, yung mga bago po na si Gio at saka, no, si, nakalimutan ko na yung pangalan ni Brother Ajix, ayan, ng bago po naming mga apoloista na aming isasaba po dito, tinuturuan po namin. God bless po at magandang gabi, naway, makatulog tayo ng mahimbing. Okay, thank you so much, Brother Dino Diaz. So, pastokan natin. So, dako na tayo sa ating second speaker, Sanrio. Baka may gusto kang pasalamatan. Okay po. Ayun po, unang-una, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At i-follow natin ang page ni Kuya Jando Alabado. Doon po ako madalas mag-live. At sa lahat ng mga debaters, no, lalo-lalo na yung mga magagaling na debatista, dito po tayo lumaban sa Bring It On. Kasi nandito yung kaayusan. On my own opinion and sa personal ko na rin karanasan, dito po tayo sa Bring It On and even sa Debaters Convention. Doon po tayo lumaban kasi they are the legitimate debating platform. And aside from that, sa mga Kristiyano na nandito ngayon, sa mga hindi Katoliko, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong pagsuporta. Wala po akong intensyon na insultuhin o i-offend yung mga paniniwala ninyo kasi wala naman po akong otoridad na maniwala kayo sa akin. As a Catholic faith defender, nag-i-stand po ako bilang isang debatista ng kinaaaniban kong iglesia. And kay Kuya Dino Diaz, maraming salamat for this wonderful experience na kalaban kita. At sana tayo, Kuya Dino Diaz, sa mga kaanib mo at kaanib ko rin bilang Katoliko, no, pagyamanin natin yung platform na to. Kasi maayos yung paglalaban dito, no, merong disiplina. At nakikita at nararamdaman nyo rin naman po lahat kayo kung paano
tayo magsalita at lumaban. Kaya maraming salamat po sa opportunity na nakapaglatag ako ng presentations ko bilang isang Katoliko dito po sa platform na to sa pangunguna ni Kuya Nash Benavides. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga Katoliko na nanonood, manonood at lalong-lalo na nandito sa loob ng room. Salamat po sa support nyo po sa amin ni Kuya Dino Diaz sa pakikinig nyo sa laban namin. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. So, yeah, palakpakan natin si Brother Sandrio ng ICC. So, dyan po nagtatapos ang ating tema na True Church. So, thank you so much for watching Bring It On. So, this is the Dialogue Factory kung saan ang mga dialogue so pwede nyo marinig dito at mapanood. So, thank you so much. So, binabati ko rin ang ating mga admin, si Brother Eric Dignos, si Brother Jumong, no? Yung mga admins natin, si Boy Letra, yan, si Brother Denmar. So, thank you so much. Maging si Uncle Melchor Manalili, no? One of the admins. So, thank you so much, bro. So, ayan. So, dyan na nagtatapos, no? Muli, tunghayan nyo po ang ibang mga talakayan at sa mga darating na mga episodes at segment dito lang sa Bring It On. So, kita-kita tayo. God bless us all.